Perfect to pang merienda ng mga bagets or kahit pang baon pa nila. Saktong-sakto magpapasok ka na. Super easy pa neto gawin. Una, buksan muna natin tong paglulutuan natin na baliktad yung kulay itim. Di ko alam kung anong tawag dyan. Maglagay tayo ng 1 cup water, 2 tablespoon butter. Pero kung makikita nyo sa video ko, hindi po talaga butter ang gamit ko. Refrigerated margarine po yan na butter it. Nag-add din ako dyan ng 2 tablespoon white sugar. Tapos dito, hinahanap na namin kung bakit ba umuusok itong lutuan na to. Kinabahan pa ako mga bi kasi nga sabi ko baka natutunaw tong lamesa. Yun pala, baliktad yang itim. Ay, nako, napaka talaga. Tapos ayun, balik na tayo dito. Nag-add lang ako dyan ng pinch of salt. Tapos hintayin lang natin matunaw yung butter. Tapos pakuluin lang natin siya. After kumulo, off heat tayo bago natin ilagay itong all-purpose flour nga from Philmico. Syempre ulit, wala tayo ibang gagamiting harina. Philmico lang. 1 cup APF pala ang nilagay ko dyan. Tapos i-mix lang natin dito sa pinakulo natin kanina. Akala ko din dati mahirap gumawa nito kasi nga medyo pricey siya kapag bumili tayo sa labas, 'di ba? Pero siguro kung talagang real butter ang gagamitin mo dito, talagang magiging pricey talaga siya. Eto na, malapit na tayo matapos mag-mix dito. Basta hanggang wala na kayong makitang harina, kailangan ganito na yung pinaka-itsura niya. Medyo palamigin nyo muna mga bi bago nyo lagyan ng itlog kasi baka maging scrambled egg yan. Maglalagay tayo dito ng 2 eggs pero 1 at a time. Mukha siyang hindi magsasama-sama, 'di ba? Pero trust the process, kaya yan. Ito yung pinagkaiba kapag gumamit tayo ng real butter at refrigerated margarine. Makikita natin yung resulta mamaya kapag niluto ko na. First time ko lang din kasi gumamit ng butter it dito, pero pwede naman pala. Siguro naparami lang yung sandok ng butter ko or medyo malaki yung size ng itlog na nagamit ko. Kaya medyo malambot talaga yung mixture ko or baka dahil nga butter it kasi yung ginamit ko doon. Etong cinnamon sugar, bali 1/2 cup white sugar yon, tapos 1 teaspoon ng cinnamon powder. Dito magpapainit na tayo ng oil. Tapos kapag mainit na, syempre magpiprito na tayo. High heat tayo dito mga be kasi nga gusto natin ma-achieve yung crispy outside tapos malambot siya sa loob. Kaya saglit lang din talaga tulutuin hanggang sa maging brown lang yung labas niya. Pansin nyo, nung pinapipe ko, medyo may shape naman siya pero nung naluto na, nawawala. Dahil nga siguro nasobrahan tayo sa liquid at hindi naman real butter ang gamit natin dito. Pero promise, masarap talaga ang butter it kahit saan siya gamitin. Pero kung wala kayong butter it, try nyo din gumamit ng ibang butter tapos balitaan nyo ko kung anong magiging outcome. Medyo marami-rami din ako nagawa dito sa isang recipe nga. Sa chocolate na pang dip, bali hindi na ako gumawa. Itong choco fudge icing na lang ang ginamit ko. Minelt ko lang siya saglit sa microwave para matunaw nga. Pwede kayong mag-add ng water or milk para hindi siya ganyan katik kapag nag-dip kayo. Para medyo mabalance din natin yung tamis. Na-achieve naman natin yung crispy outside tapos malambot sa loob. O diba, pataglish na tayo dito. Pwedeng-pwede nyo tong gawin kasama ng mga kids nyo. Diba, perfect na banding to. Nakapag-banding na kayo, may masarap pa kayong merienda. Patingin ako pag nakagawa ka na ha.